Ang mga pinakamalalakas na tao sa sangkatauhan ay debotong lumuluhod sa bundok gabi-gabi. Pagkatapos, kailangan pa nilang ialay ang kanilang mga kaluluwa habang nakangiti. Kahit na sa huli ay tuluyan silang tumigas at maging mga estatwang walang buhay na kaysa ng bato. Kailangan pa rin nilang magpasalamat at tumano ng utang na loob sa bundok. Ang totoo, hindi na ako tao, kundi isang demonyong bundok ng kunlo na sinira ng abong ulan. Pero kasabay nito, ako rin ang nag-iisang demonyo sa mundong ito na makapagliligtas sa kanila. Dahil matapos lumitaw ang mga kababalaghan sa buong mundo, ang mga sandatang nuklear na ipinagmamalaki ng sangkatauhan ay naging basurang bakal na lang. At ang mga masasamang nilalang na kasing linaw ng ay tinuring na parang buffet ang sibilisasyon at walang pakundangang nilalamon. Para sila ay mabuhay, kinailangan nilang pasukin ang lugar na ito ng kamatayan, na kahit mga Diyos ay pinagbabawalang puntahan. Subalit, ang hindi nila inaasahan ay, sa isang sulyap pa lang, naganap na ang malagim na eksena ng pag-aalay na nasa kanilang harapan. Ito ang kabayaran ng isang mortal sa pagtingin ng diretso sa isang Diyos. Sa sandaling ito, ibinaba ko ang aking paningin. Isang hindi nakikitang puwersa ang agad na pumihil sa binatang nagngangalang Lingyon sa kanyang kinatatayuan. Mahigpit niyang hawak ang isang espesyal na katana na pamatay demonyo. Ang dulo ng espada ay nakatutok na nga sa kanyang sarili. Ngunit lumalaban pa rin siya. Nilalabanan niya ang banal na utos sa kanyang isipan na nagsasabing ialay niya ang sarili. At sa mga sandaling iyon, isang gutom na tila kayang lamunin ng langit at lupa ang biglang bumura sa aking katinoan. Kahit kailangan ko ng pagkain, hindi ang dugo at laman ng mga hamak na taong ito ang gusto ko. Ang enerhiyang maibibigay nila sa akin ay hindi pa sapat na pantinga. Agad na may isang mapangahas na ideya ang pumasok sa isip ko. Kung papatayin ko ang taong ito sa harapan ko, madaragdagan lang ako ng isang pirasong bulok na laman na walang sustansya. Mas mabuti pang gawin ko siyang dila ko, para maghanap ng walang katapusang pagkain para sa akin. Tutal, isa lang naman akong bundok na hindi makagalaw sa ngayon. Kung gusto kong mag-evolve sa aking kumpletong anyo bago matapos ang 300 araw na countdown. Kung gayon, kailangan ko ng isang taong magdadala ng mga masasarap na kababalaghan sa aking bibig. Kaya naman, kasabay ng pagbawi ko sa bigat na halos dumurog sa kanyang kaluluwa. Muling pumasok ang boses ko sa isipan ni Lingyon. Sabihin mo sa mga taong yan. Pagkatapos ng 3 araw, sa ilalim ng Dongbei Restaurant sa West District ng Linhai City, isang C-class na halimaw na may codename na Gutom na multo, ang tuluyan ng mawawala sa kontrol. Dahil sa biglaang pagkawala ng bigat, ang baliw na pagnanais ni Lingyon na patayin ang sarili ay hamupang parang alon. Bigla siyang bumangon mula sa putikan. Habol niya ang kanyang hininga. Hindi niya maintindihan kung bakit siya hinayaang mabuhay nito. Pero sa sumunod na segundo, bigla siyang natigilan. Ang gutom na multo, di ba tiyan ang safe class na nilalang na binabantayan ng Qingyi Bureau? Maliban sa pagiging matakon nito, wala naman itong anumang intensyong manakit. Kaya paano ito nawala sa kontrol? Kung hindi natin ito mapipigilan kaagad, uubusin nito ang buong syudad. Milyon-milyong tao ang mamamatay, walang matitirang buhay. At ang tanging paraan para makaligtas kayo, ay dalhin niyo siya rito. Ay pakain niyo sa akin. Nang marinig ito ni Lingyon, natulala na lang siya sa kanyang kinatatayuan. Nagblanka ang kanyang isipan, dahil napakabaliw ng lahat ng ito. Isang masamang Diyos mula sa Forbidden Zone na kalili pa lang ay minasaker ang buo niyang elite squad. Hindi lang siya pinaligtas, kundi nagbibigay pa ng babala sa sangkatauhan. At kami pang mga tao ang magpapakain dito. Bago pa man makakilos si Lingyon, isang malakas na hangin ang biglang umihip mula sa kawalan. Diretso nitong itinulak si Lingyon papunta sa helicopter na nakaabang sa himpapawid sa di kalayuan. Habang pinagmamasdan ang pajewang-jewang na helicopter na naglalaho sa dilim ng gabi, dahan-dahan kong ipinikit ang aking mga mata. Samantala, sa loob ng Aerial Command Center ng Qingyi Bureau sa lungsod ng Linhai, si Director Li Zhengguo ay mariing nakatitig sa malabong imahe sa screen. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Gamit pa naman nila ang pinakamagagaling na anti-contamination artifact sa buong waksha. Pero ni hindi man lang nila nasal ayan ang mukha ng halimaw. At nalipol silang lahat sa paanan pa lang ng bundok. Anong klaseng nilalang ba iyon? S-class? Hindi. Kahit na S-class na nilalang pa yan. Imposibleng sa pamamagitan lang ng aura nito ay kusang loob na magpapakamatay ang mga sanay sa laban ng elite na yon. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng cabin. Pumasok si Lingyon na pasuray-suray at tila wala sa sarili. Mahigpit niyang sinunggaban ang braso ni Li Zhengguo. Bumaon ang kanyang mga kuko sa laman nito. Kitang-kita sa mga mata niya ang takot at pag-aalala na hindi pa nakikita dati. Director Lee, ay lockdown niyo agad ang West District. 3 araw. May 3 araw na lang tayo. Yung gutom na multo sa ilalim ng Dongbei Restaurant, uubusin niya tayong lahat. Kung hindi natin siya dadalhin sa Kunlun Mountain para ipakin sa kanya, magiging isang tunay na impyerno ang Linhai City. Nang marinig yun, natulala ang lahat ng nasa command room. Dahil ang pagpapadala ng isang kakaibang nilalang para ipakin sa isa pang kakaibang nilalang, para sa kanila bilang mga tao, ay isang malaking kalokohan. Kumunat ang noo ni Vice Director Leo Longbo.
Suminghal siya ng malamig. Ling Yun, nasisiraan ka na ba ng bait? Huwag na nating pag-usapan yang tungkol sa pagpapakain ng kakaibang nilalang. Ang energy level ng gutom na multo ay palaging stable. Paanong makakasira ng buong syudad ang isang hamak na siklas na nilalang? Sa tingin ko, naduwag ka lang dahil sa halimaw na yun mula sa Kunlun Mountain. Totoo nga, base sa monitoring data ng Qingyi Bureau, ang gutom na multo ay parang isang baboy lang na kumakain ng basura. Nakakapangilabot sa sobrang pagkaamo, biglang lumingon si Ling Yun. Ang kanyang mga matang magkaiba ang kulay ay tumitig ng masama kay Liu Longbo. May dumaang lamig sa kanyang mga mata. Vice Director Liu, kaya mo bang pumusta? Kaya mo bang ipusta ang buhay ng milyon-milyong tao sa buong syudad? Para lang malaman kung nagbibiro ba siya o hindi. Nang marinig ito ni Li Zhengguo, tinitigin niya ang binatang nasa harap niya na karaniway mahinahon. Pero ngayon ay parang nasisiraan na ng bait. Bigla siyang kinutuban ng masama. Kung totoo man to, ito na ang magiging kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng sangkatauhan na makakatanggap ng death countdown mula sa isang Diyos. Pero pagkarinig nito, biglang hinampos ni Vice Director Liu Longbo ang mesa at tumayo. Itinuro niya ang sanggol na multo sa screen nang umangat-ngat pa rin ang basura sa basement. Habang puno ng pang-iinsulto ang kanyang mukha, isang malaking kalokohan, dahil lang sa C-class na basura na yan. Sinasabi mong kaya niyang wasakin ang Linhai City. Sa tingin ko, na-brainwash ka na ng halimaw na yun mula sa Kunlun Mountain. Totoo nga, ang gutom na multo na nakikita sa surveillance footage ay mahinahong nakasiksik sa isang sulok ngayon. Kahit isang pasang ligaw, hindi niya magawang atakihin. Inakala nilang sa harap ng ganitong katotohanan, makokonsensya si Ling Yun, pero hindi nila inasahan na malamig lang na itinaas ni Ling Yun ang kanyang ulo. Walang bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata na magkaiba ang kulay. Sa halip, nagpakita ito ng di inaasahang katatagan. Deputy Director Liu, pwede kang hindi maniwala, pero kapag nagkatotoo ang propecia, kahit isang tao lang ang mamatay. Kaya mo bang panagutan yun? Nang mamula ang mukha ni Liu Longbo at handa nang sumagot, biglang nagsalita ang kanina patahimik na si Director Li Zhengguo. Iparating ang utos ko, isailalim sa level 1 alert ang buong syudad. Ay deploy ang lahat ng destroyer squads para palibutan ang Dongbei Restaurant. Kung ganun, hihintayin natin hanggang sa matapos ang countdown. Habang paubos ng paubos ang oras, nang 10 minuto na lang ang natitira sa countdown, hindi na napigilan ng mga B-class powerhouse na matagal nang nakaabang sa paligid ng restaurant. Isa sa kanila, isang B-class ghost tamer na nagngangalang Huabin, ang pumasok sa restricted zone habang nagmumura. Itong mga matatanda sa Qingyi Bureau, habang tumatagal, lalong nagiging ulyanin. Pati ba naman propecia tungkol sa katapusan ng mundo, pinaniniwalaan. Panoorin niyo ko, tatagain ko to ng isang beses. Tapos uuwi na't matutulog ulit. Biglang umalingaw-ngaw sa earpiece niya ang nag-aalalang sigaw ng kapitan. Huabin, huwag kang padalos-dalos. Utos ng director na hintayin ang pagtatapos ng countdown. Hintayin ang alin? Buisit, malamig na ngumisi si Huabin. Ang hawak niyang mahabang espada ay biglang nagbuga ng nakakasilaw na pulang ilaw. Iyon ang Sever, ang rule power ng B-class na Great Blade Ghost. Tumalon siya ng mataas at buong lakas na ibinagsak ang espada sa ulo ng Ghost Infant. Akala niya, sa isang taga lang,